Hello po, magandang gabi po sa bawat isa. Maging magandang gabi din sa mga nanonood online. Ah, wala pala yung ano. Yung Sir Noel, ikaw na? Presenter? Yan. Andito na, sir. Ayan. Sorry. May mag-asawa akong narinig. Ay, thank you po. Thank you. Merong mga couples akong narinig, nagtatanungan sila. Sabi nila, pare, saan ba na kayo nagde-date ngayon ng misis mo? Sumagot yung isa, sabi niya, hindi ako mahilig magyabang eh. Pero by the way, galing kami sa gasolinahan. Doon na sila nagde-date sa mga gasolinahan. Kasi di ba ang mahal ng gasolina ngayon? Kumusta po yung mga travel nyo papunta rito? Ako napansin ko konti na lang yung mga sasakyan. Di ba? Pero anyway, purihin po ang Panginoon. Nakakatuwa kanina no, yung pinapaliwanag ni Boss K. Kilala niyo po ba si William Colgate? Yung may-ari ng Colgate, no? Nung company na Colgate, gumagawa ng toothpaste at naging household name na natin siya. Gusto ko lang i-share kasi si Mr. Colgate, nung panahon na in-establish niya yung Colgate Company, yung toothpaste na yon, parang pabagsak na yung kanyang mga negosyo. At sabi niya, Lord, ito na lang yung last na business ko. Sabi niya, yung 70% ng income ng magiging ng business ko na to, i-donate ko sa gawain nyo, sabi ni Mr. Colgate. So, lumago yung kanyang business, 70% nagiging tapat siya. Sabi niya, Lord, ang laki pa nito na kinikita ko. Gagawin ko na po itong 90%. Sa inyo na yung 90%, sa akin na yung 10%. Pero hindi mapigilan yung pagyaman ni Mr. Colgate. Lumalago yung company niya. Kaya sabi niya, Lord, 100% ibibigay ko sa inyo. You know, you cannot outgive God. Pag nagbibigay ka, kung ilan yung binibigay mo, parang dinodoble pa o trinitriple pa ng Panginoon. Now, sa panahon natin ngayon, the Colgate Company, sila yung number 1 na nagsusupport ng mission sa US. Oh, they don't care kung anong denomination. Basta yung mga Christian missionaries, yung Colgate Company, yung kinikita nun, ibinibigay doon sa mission organizations sa US para suportahan yung mga missionary ng US. So sila yung number 1. Ngayon, household name na natin yung Colgate, di ba? Pabili nga ng Colgate, yung close-up ah. Pabili ng Colgate, yung Happy, yung mga ganon, nagiging toothpaste na. Gusto ko lang bigyan ng pansin kasi yung pagbibigay is not losing. It's how God planted us. Not to become greedy, but to become helpful sa ating ginagawa sa pagbibusiness. So, purihin pong Panginoon sa bagay na yun. Na-share ko lang po. Ang ating topic ngayong gabi para sa ating relationship talk is unhealed people bleed on the ones they love. No? Parang may pagkarugtong to sa nasa puso. No? Kasi yung mga tao na unhealed, ito yung mga abused people na pumasok sa relationship na yung kanilang abuse, yung kanilang pain, na hindi na process ay nagmamanifest sa kanilang activity, nagiging defensive sila, yung kanilang emotion is not stable. Nagkakaroon sila ng emotional instability. So what you don't heal will eventually hurt others. Yan po yung ating pinaka-team.
mapapansin natin sa mga unhealed na mga tao, may mga abuse, may pinagdaanan, background. Sa psychology, yung puso natin, ito yung nag-i-store up ng mga experiences in life. At nagiging, nagiging character natin yan. Ito yung kung paano tayo makisalamuha sa tao, how we develop our trust, how we develop yung ating instinct, kung paano tayo makisalamuha sa tao, yung ating experiences from the past, especially the abuse, dito naguhubog kung paano tayo makikisalamuha sa tao. So napaka-importante na naipaprocess yan. Napaka-importante na nagkakaroon ng tinatawag na healing sa isang tao. Sabi sa ating introductions, many people enter relationships thinking love will heal them. No? Nakala nila na kapag nag-enter sila sa relationship, yung pagmamahal ay magpapahilom sa kanila. But love does not automatically heal wounds. Sometimes, love simply reveals them. Hindi siya automatic. Hanggat hindi yan napoprocess. Kaya nga, dapat yung tao, kung pumasok siya sa relationship, dapat kilala niya na yung kanyang identity. Yung kanyang pagkatao. Ganon din yung mga hurt niya. Minsan kasi nai-act out yan eh. If pain is not healed, it does not disappear. It transfer. No? So yung may mga makikita tayo, may mga kakilala tayo, maiintindihan natin sila kung bakit sila ganon. Diba, sa anak nila, nagkaroon na sila ng anak. So yung iba dyan, dalawa lang. Kung paano sila pinalaki ng parents nila, hindi nila namamalayan, ganun din nila pinapalaki yung anak nila. Or, kung paano sila pinalaki ng parents nila, binabaliktad naman nila, ayaw nilang maranasan yon. But the result still the same. Yung pain na itatransfer mo pa rin kahit papaano mo sila palakin. Iba, halimbawa, nakakaranas ng palo, ayaw paluin na yung anak sa pagdidisiplina. Pero wala talagang maayos na process. No? Yung pinapalo yung anak, nagiging, minsan pagka walang process, nagiging suwail. Yung hindi pinapalo yung anak, hindi na po-process ng maayos, hindi ipinapaliwanag yung kanyang mali, lumalaki din ng suwail. It's the same result, kahit different technique. Why? Because the pain is not healed. Unhealed wounds becomes weapons in relationship. That is why many people hurt the very people they love. No? Hurt people. So, napaka-importante na yung ating wounds, tingnan natin, napaka-importante na babalikan natin yung ating nakaraan. No? Sa mga therapist, sa mga counselor, may tinatawag silang mga technique o therapy na tinatawag na inner healing. O, binabalikan yung nakaraan mo, yung kabataan mo. So, mapipinpoint kung ano yung mga nangyari sa'yo. Sabi sa Proverbs 4:23 bilang ating text, no? Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Sa lahat daw ng ginagawa mo, whether yung iyong motive, yung iyong purpose, nandito yan sa puso mo nag-i-start. Ano ba yung laman ng puso mo? No? Bakit mo to ginagawa? Ano ang dahilan? So sabi diyan, sabi ni Haring Solomon, guard your heart, for everything you do flows from it. In relationship, nakipagrelasyon ka, papaano ba? Ano ba yung laman ng puso mo? Nagko-cover up lang ba yon? Or parang gusto mo lang bang gumaling? Or gusto mo ring i-transfer yung love na yung naranasan? Your heart is the source of your behavior. If the heart is wounded, the relationship will eventually feel the wound.
often leads to fear, anger, insecurity, and difficulty trusting others. Kaya makikita niyo yung ibang mga may pinagdaanan, hindi ganun kagad nagtitiwala. Minsan nga pagka yung parang napapalapit na sila na mismo yung umiiwas. No? Kaya may mag-asawa na minsan hindi nagtatagumpay yung kanilang pagsasama, sad to say, kasi nga meron silang parehong kinalakihan na hindi nila na-process. Minsan expectation, halimbawa, yung lalaki, ine-expect niya yung kanyang asawa to become like his mother. Or yung babae, ine-expect niya naman sa husband niya na kailangan katulad siya ng kanyang tatay. No? So, may misunderstanding. Sa Luke 6:45, sabi diyan, sabi ng ating Panginoon, "For the mouth speak what the heart is full of." Actually, yung treasure, yung kayamanan, yung tinatalakay dito ng Panginoon. Pero kung ano daw yung nasa puso, yun daw yung lumalabas sa bibig. No? Kaya nga may kasabihan din tayo mga Pilipino, yung kung ano yung nasa puso mo, ito yung lumalabas sa'yo. What is inside will eventually come out. Totoo po yun. Kung ano yung nasa... Minsan dan, di ba? Minsan kahit pigilan natin, kahit gaano yung gusto nating... Minsan nga, sa isip natin, ini-edit pa natin eh. Di ba? Pero dahil yun yung nasa puso natin, eventually, lumalabas talaga yon. Lumalabas pa rin. So, ito po yung ating pag-aaralan. No? Unhealed people bleed on the ones they love. No? Parang yung mga hindi pa gumagaling yung puso, sila pa yung mananakit sa kanilang mga kaparehas. Point number 1. Pain that is not healed becomes pain that is passed on. Totoo po yan. If pain is not acknowledged, processed, and healed, it is inevitably projects onto others. Kung minsan, parang na-generalize mo. Kaya minsan may pagka yung mga babae, tinatanong, halimbawa, dumaan siya ng breakup or naloko siya, minsan i-generalize niya yung mga lalaki. Kasi yung mga lalaki, ganyan talaga yan sila eh. O kaya yung lalaki naman na dumaan ng gano'n, ng breakup, naloko, generalize niya din yung mga... kasi yung mga babae, ganyan lang sila. No? Kaya minsan nagkakaroon ng generalization. Why? Kasi meron silang pain na hindi na-healed. No? Maaring yung nanloko sa kanya, pero hindi naman lahat ng tao ganon. Hindi naman lahat ng tao ganon ang ugali. So dapat na i-acknowledge yun yung pain na ipoprocess para magkaroon ng healing. Unresolved trauma and emotional pain do not simply disappear. Instead, they are passed down to future generations, partners or friends through dysfunctional behaviors, coping mechanism, and emotional reactions. Yung mga katulad ng sa henerasyon namin, mga millennials, hindi po, mga Gen X, nakaranas kami yung parang huling nakaranas ng tinatawag na corporal punishment. No, I don't know kung kayo nakakaranas kayo ng tinatawag na corporal punishment, yung napapalo. Pero sa amin, yun yung way of discipline. Pamamalo. At sa aming generation, minsan na itatransfer namin yun sa mga anak namin. Sa panganay kong anak, na itatransfer ko yun. But syempre later on, dahil na rin sa pag-aaral ng theology, ng psychology, nauunawaan ko na hindi pala dapat ganon. Kasi ganon ako pinalaki ng tatay ko eh. Pag konting mali, palo.
No? Pag na-late ka ng uwi, palo. Pag sumagot ka na hindi niya nagustuhan, palo. No? Ganon yung generation namin. So may palo talaga. No? Naranasan nyo? Yung mga ka-age bracket ko, no? Sila si Pastor ayaw maka-bracket kila Kaperts sa kay Kagawad eh, no? No, ganun po yung ano sa amin, no? At minsan yung naya-act out ito, no? Doon halimbawa minsan sa kaibigan, kaya minsan mga ganun. Yung unresolved pain, hindi yan nagtatago forever. It stays. It leaks through anger, no? Kaya minsan yung sa mga katulad naming generation, ewan ko sa mga inyong generation, no? Kay mga sumunod na generation. Minsan nagkakaroon kami ng issue na anger, no? Yung anger management. Konting ano lang, pag hindi mo nagustuhan, no? Yung jealousy, control, yung sinasabi kanina, withdrawal. That's why hurt people often hurt people. No? So, yung ating relationship example, nakuha niyo po ba? Nagigets? Sa mga nasa online, I hope nagigets niyo rin. No? Sabi dyan, kung nasaktan ka noon sa pamilya mo o sa dating relasyon, madali kang magduda. Kasi baka sabihin, parang napanood ko na to, parang naranasan ko na to, parang ganon, no? Madali ka ring magalit. Madali ka ring magtampo. Kahit walang ginagawang mali ang partner mo, hindi siya ang dahilan sugat, pero siya ang nakakatanggap ng sakit. No? Parang siya yung nagsasuffer, siya yung nagiging outlet mo. Sabi nga dun sa ating illustration, yung broken pipe illustration, yung kapag tubo may sira sa loob, kahit gaano kalinis yung tubig na dumadanas, na dumadaloy, lalabas pa rin itong marumi. No? Halimbawa, yung ating mga gripo, isinusupply yan, inaayos yan ng ating water supplier ng maayos. Pero dahil matatanda na yung ating mga pipe, no, sa kalsada, minsan na papasukan na, kaya minsan paglabas sa bahay, that's why bumibili tayo ng mga purified drinking water, mineral water, kasi minsan wala tayong tiwala doon sa ating faucets, no? Kaya bumibili tayo kasi contaminated siya. Ganun rin yung puso kapag ka may sugat. Kahit mabuti yung kaparehas mo, yung partner mo, yung spouse mo, may time lumalabas pa rin yung sakit. The problem is not the water. Sometimes the problem is the broken pipe. The same thing, no? The problem is not your spouse. The problem, the unprocessed pain or hurt or wound sa sarili mo. Kaya nag-a-act out yan. Okay po ba? So, if you are hurt, gusto nyo ma-process, pwede po kayong magpa-counseling. No? Kung kailangan nyo talaga ng counseling. Trauma, sa point number 2 natin, trauma distorts how you see love. Yung trauma mo, yung mga karanasan mo noon, nadidistort nito yung pananaw mo sa pag-ibig. Minsan ikaw yung nag-i-expect, imbis na ikaw yung magpakita. Unhealed wounds distort perception. Dapat maunawaan natin, iba po yung discipline, iba yung abuse. No, kasi minsan yung discipline, parang ang tingin natin nagiging abusive na rin. No? Minsan nagagamit din natin yung pang-abuse sa pagdidisiplin. Dapat mas maintindihan lang. Yung discipline ay
Kumbaga, nagbibigay ka, kumbaga sa halaman, yung mga vine, nagbibigay ka ng gagapangan niya para dun siya gagapang. That's the discipline. But the abuse ay hindi ka nagbibigay ng gagapangan. Kumbaga, pinuputol mo lang para hindi na umano. Ganon din yung abuse. Imbis na matulungan mo siya, na makita niya at mailabas niya yung kanyang potential, parang napipigilan pa nito. Yung ating brain, dahil sa abuse, dahil dun sa hurt, dahil sa trauma, nag-a-acclaim siya ng tinatawag na, parang tinatandaan niya yung mga abuse na yon. At minsan lahat yun ina-identify niya as abuse, nagkakaroon siya ng tinatawag na defense mechanism, yung ating isipan. So kapag ka uncomfortable na, ang tingin niya dito, unsafe. Kapag ka yung nagkakaroon na ng gulo, ang tingin niya dito is toxic na. No? Ganun na yung paningin niya. That's why unhealed wounds distort perception. You begin to interpret love through pain. Ini-interpret mo na yung pag-ibig sa magitan ng sakit. Dapat kung mahal niya ako, dapat hindi ganito, ganun. So care feels like control. Yung pagkapagka inaalagaan mo siya, nagbibigay ka ng pag-aalala sa kanya, parang ang tingin niya kinokontrol mo na siya. No, yung pag-aalaga mo, yung pag-aalala mo, bakit ngayon ka lang, kumusta ka? Parang ang tingin niya kinokontrol mo siya. So correction feels like rejection. Kapag kinokorek mo siya, mali yan, dapat ganito. Parang ang tingin niya na lagi na lang mali, hindi niya ako gusto, parang ganon. And silence feels like abandonment. Kapag ka nanahimik ka, pakiramdam niya, ina-abandon mo na siya. The problem is not always the relationship. Sometimes the problem is the wound interpreting the pain. Sa Romans chapter 12 verse 2, ito yung laging binabanggit kahit sa business talk. Be transformed by the renewing of your mind. Healing requires renewed thinking. Pero pag pinag-aralan natin yung 12.2, sabi niya, do not conform to the pattern of this world. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng ibang standard, ng ibang lalakaran. No? Hindi lang natin binabago yung ating isipan, kundi itinututok din natin yung ating isipan. No? Not in the pattern of this world, but kung ano yung prinsipyo ng Biblia, anong prinsipyo ng Diyos na ibinibigay sa atin through His Word. Ilinalagay natin doon yung ating isipan. So healing requires renewed thinking. Sabi dyan sa ating relationship example, kapag nasanay ka na sa rejection noon, kapag tahimik ang partner mo, iisipin mo agad, may mali. Hindi niya na ako mahal. So pag nahimik ka niya, hindi mo na siya mahal. Pero minsan, no, pagod lang siya. No? So, okay kagad magre-react. Tanungin nyo, gusto mo ng kape? Ganon dapat. No? Minsan kasi pagod lang, di ba? So, hindi siya ang problema. Kasi, yun nga, yung sugat mo, yung pain mo, yung wound mo, yun ang nag-i-interpret. Kapag basag daw yung salamin, yung sa... When your mind is damaged, your interpretation of life becomes damaged. Parang basag na salamin. Kapag tumingin ka sa basag na salamin, hindi mo makikita yung totoo mong itsura. Kasi basag eh. Distorted. Unhealed trauma is like a broken mirror. Kahit mabuti ang partner mo, mukha pa rin siyang mali dahil sira, parang nabubulol na ako sa R. Dahil sira ang lens ng puso mo. Ano sabi kanina? Sila? Sila ang lens. Nagdidikit-dikit na yung salita ko, no?
Ay nako. Mabuti ang partner mo dahil nga parang broken glass. Yun ang nakikita mo. So, bantayan natin yung ating puso. Point number 3, unhealed people react instead of respond. No? Nagre-react ka. Oops! Sasalag ka kagad. No? Unhealed individuals often react based on past trauma, triggers, and unresolved emotional wounds rather than responding with awareness to the present situation. No? Parang tamang hinala ka lagi. So kapag ka nasa labas ka, no, madali kang mapapaaway. Kaya siguro may mga road rage, no? Doon nila na-act out yung kanilang init ng ulo. Nakat ka, ayaw mo nakakat, no? Na-overtaken ka. Nung bago-bago akong nagda-drive sa NLEX, ayaw ko din na-overtaken ako eh. Kaya lang mahina yung sasakyan ko eh. Kaya sige na lang, overtaken mo na lang ako. Gusto ko sanang habulin, kaya lang mabibilis yung mga sasakyan eh. You know, mga Camaro, mga ganon. So hindi ko talaga Revo lang yung dala mo. So, kaya siguro yung mga road rage. So yung mga impulsive reaction, no? So, unhealed people react instead of respond. Reactions often stem from unhealed childhood wounds or past trauma, causing people to act rather than process emotion. So, reaction is emotional. Response is intentional. Wounded people often react quickly because the wound is sensitive. Small issues trigger deep reactions. I-share ko lang, may nabasa ako na write-ups. Pinag-aralan sa Harvard. Yung mga yung mga matatagumpay na tao, ito daw yung may mga past wound na na-healed. Pinag-aralan nila kung ilang percent ng mga top school students, kung ilan yung nagiging matagumpay, nagiging CEOs, nagiging may-ari ng kumpanya. Sad to say, only 15% yung mga naging valedictorian, yung mga naging cum laude, yung 15% lang sa kanila yung nagiging may-ari ng kumpanya. Most of them, yung 85% sa kanila, trabahante sila nung mga tao na hindi nagpakita ng galing nung nag-aaral. Halimbawa si Bill Gates. Si Bill Gates drop out. Pero yung mga engineers niya, ito yung mga top brass sa university. Hindi nag-graduate si Bill Gates, pero yung mga engineer na kinuha niya, ito yung mga cum laude doon sa kanilang company, pinagkukuha niya. Halimbawa, si former President Duterte, pinagmamalaki niya yung kanyang mga cabinet members. Valedictorian, siya sabi niya, makapasa lang ako. Sabi niya, pero kita niyo naman, ako yung boss nila, mga cabinet members ko sila. Ito yung mga tao na may mga pinagdaanan na masasakit pero na-process. No, ano ko lang kasi nabasa ko dun sa write-ups nung pinag-aaralan ko nga to na itong topic na to. Nagkaroon sila ng pag-aaral. That's why most of the CEOs, may-ari ng kumpanya, ito yung mga tao na nagkaroon, parang problematic nung childhood nila kasi sila yung nagtitake ng risk. Ba't parang nabubulol ako? Sila yung nagtitake ng risk. Sila yung mabilis na, parang hindi nila masyadong sinusunod yung rules. Pero dahil nga na-process yung kanilang wounds, nakikita na nila. Kumbaga parang nakikita nila kung ano yung gusto nilang maging at kung paano nila ito ipoprocess at dadalhin. That's why na-share ko lang kasi yung reaction is emotional, response is intentional, no?
Kaya yung mga wounded na hindi nai-heal, hindi na po-process, nagtitrigger ito ng deep reactions. Sabi sa James 1 verse 19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Again, yung galit, kasama po yan sa emotions. Kaya lang, sa Bible, ito lang yung emotion na nagbigay sa atin ng warning. Sabi ni Apostle Pablo, when you angry, do not sin. Anong ibig sabihin doon? Kapag nagalit ka daw, huwag kang magkasala. Kasi delikado yung galit. Delikado yung galit. Kahit nga ang Panginoong Diyos, kinokontrol niya yung galit niya. Kasi pag nagalit siya, pag hindi niya nakontrol yung galit niya, kawawa tayong mga tao. Di ba? So, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Healing slows down reaction. Kapag ka nagkakaroon na tayo ng healing process, nakikita natin at nauunawaan na natin yung mga bagay-bagay, mas nagiging widen na yung ating pangunawa. Hindi na tayo, kumbaga, parang insecure. Unang-una, nagkakaroon na tayo ng tinatawag na security. Relationship example, may nasabi siyang hindi mo nagustuhan, no, sa inyong mag-asawa, may nasabi siyang hindi nagustuhan. Kapag may sugat pa sa loob, tataas agad ang boses mo. No? Nagsosorry ka, ikaw pa galit. Di ba sabi ko, sorry na? Tigas ng ulo mo. Nagsosorry ka ba talaga o nangaaway ka? No? Hindi naman. Sabi nga, sorry na eh. Tumigil ka na. Sorry na. Nagsosorry ka ba o ikaw galit, no? So magtatampo ka kagad or lalayo ka kagad. Ayaw mo na, no? Pero kung may healing na, no, nag-i-start na yung paghilom, nakikinig ka muna. Humihinga ka muna ng malalim. Nag-iisip ka. No? Isipin mo, bakit nga ako magagalit? Mali naman ako. Bakit ako pa yung parang galit na nagsosorry? Dapat nga magpakumbaba ako. Parang kasi may healing na. Parang ano yan parang sugat. Aray, no? Kapag yung sugat, no? Si Boss K nasiko sa noo. Sinalo niya yung siko ni Jap. Oo. Sabi ko sa kanya, hawakan mo lang ganyan para hindi bumuka. Pagdating sa loob, siguro conscious siya kung gaano kalalim yung kanyang sugat. Tinignan niya sa salamin, sabi niya, Pastor, ang lalim nga, binuka ko. Paglabas niya, nakabuka na. Sabi namin, sige, pumunta ka na ng doktor, ipatahi mo na. Kaya nagkaroon siya ng tahi sa noo. Kapag may sugat ka, bahagyan dumampi lang, siyempre masasaktan ka. Hindi dahil malakas ang tama, siyempre masakit yung open wounds. No? Believe nga ako sa kanya, ang tapang niya. Tinignan yung sugat niya. Ako ayaw ko nga tingnan eh. Yung sugat niya pero ayaw ko tingnan siya. Tingnan niya pa sa salamin kung gaano kalalim sa noo. So, ganito rin sa relasyon. Sorry po, na-share ko dito. So ganito rin sa relasyon. Minsan, maliit na bagay lang, nagiging malaking away. You know why? Kasi may sugat may pinagdaanan. Madalas, hindi yun ang dahilan ng sitwasyon, kundi dahil may sugat pa sa loob. Di ba? So, maging aware po tayo. Kapag sa ating relationship, no, paano ba tayo mag-respond? So dapat yung ating mga karanasan, tingnan natin kung na-process na natin. Kasi minsan pagka nakaka-encounter tayo the same situation,
parang sugat yan na natatouch uli, nasasaktan ka. Na imbis na papagaling na, dahil na-touch, nasasaktan ka. So nagre-react ka. So point number 4, healing is your responsibility. Yung paggaling ng yung damdamin, ng yung puso, responsibility mo. Merong isang therapist, ang pangalan niya si Carl Roger. No, si Carl Roger. Nag-develop siya ng isang therapy na tinatawag niya na client-centered therapy or person-centered therapy. Naniniwala siya na ang bawat tao may sarili siyang healing properties, personal healing properties. Dinevelop niya yung therapy na to, kakaiba kasi ito yung therapy na to na hinahayaan niya lang magsalita yung kanyang mga client. That's why client-centered. And then, tatanungin niya lang pabalik. Halimbawa, kasi nung maliit ako, pinapagalitan ako lagi ng tatay ko, pinapalo, konting pagkakamali lang. So, ibabalik niya lang tanong, sa mga bagay na yun, pinapalo ka, anong nararamdaman mo? O dahil nararamdaman mo to, ano ngayon yung naiisip mo? Parang ganon. So, hindi ko na to paparana sa aking mga anak. O dapat kakausapin ko yung mga anak ko ng maayos. Ganon. So, dinevelop ito ni Carl Rogers. No, dahil naniniwala siya. It provides a non-judgmental, safe environment built on unconditional positive regard. And then, dinevelop niya rin yung empathy and genuineness, aiming to help individuals achieve self-actualization, self-acceptance, and personal growth. So, instead na i-focus niya dun sa symptoms, tinitingnan niya kung papaano marireduce ng client yung incongruence, no? Yung hindi pagkakatugma ng gap between their self-concept and reality. So, yung therapist, pinaparaphrase niya yung mirror back sa client statement to foster deeper understanding. Yung sabi ko nga, ibinabalik lang. Kasi your partner can support healing but they cannot replace it. Yung halimbawa yung spouse, pwede lang naman siyang mag-support ng healing sa'yo. Kung yung partner mo rin ay marunong din makipag-usap, no? Mahinahon din, paano kung yung spouse mo may wound din, pareho kayong wounded, no? By the way, ang ating Panginoong Kristo, siya yung tinagurian na the wounded healer. No? Kasi nakaka-relate siya sa ating pinagdaanan lahat. No spouse can fix wounds they did not create, no? Walang spouse na makakapag-fix ng wounds na hindi silang may sugat. Healing requires humility, honesty, and surrendering to God. So kung gusto nyong gumaling, isuko nyo po sa Panginoon. Lahat. Sabihin mo yung mga naranasan mo, inisunusuko mo to sa Panginoon, and then let the fruit of the Holy Spirit mag-manifest sa buhay mo. Sa Psalms 147 verse 3, sabi diyan, He heals the brokenhearted and binds up their wound. God heals what people cannot. Kaya nga, walang imposible sa Panginoon. Even your marriage, your relationship, God can fix it. Walang imposible. Kami mag-asawa for 33, going to 34. No, marami rin kami pinagdaanan. Away. Pero salamat sa Panginoon kasi siya pagkatapos, ngayon, sabi ko nga, naghahanap na lang kami ng pag-aawayan namin minsan eh. Kasi boring naman kung di kami nag-aaway. Katulad dito.
Joke na to. So, God heals what people cannot, no? Ang Panginoon lang yung makakapag-heal, makakapag-fix ng relationship. So, ako salamat sa Panginoon kasi kung wala kami sa Panginoon, siguro hindi kami tatagal ng ganon. Kasi strong siya, strong din ako. Minsan wala sa amin nagpapatalo. No? South po siya. Ako naman, North. So Orthodox. So, sabi nga sa relationship example, minsan sinasabi natin, kung mahal mo ako, ayusin mo ako. Pero hindi yung tamang expectation. No? Ang asawa mo ay partner, katuwang. Hindi mo siya therapist. No? Ang tunay na healing nanggagaling sa Diyos. Parang parang cellphone charger. No? Kita nyo ba? Nare-recognize nyo ba na cellphone charger siya? No? Charger pa siya ng iPhone. Hindi ko napansin yun, ngayon lang. Dapat pala pang Android lang yung i-download ko eh. No human being was designed to be source of your identity or healing. Ang cellphone charger kailangan isaksak sa tamang power source. No. Kung isasaksak mo ito sa ibang cellphone, pareho lang silang madidrain. O, siyempre, kung Android yung cellphone ko, hindi ko siya magagamit. Kasi pang iPhone siya eh. The same sa relationship. Yung dalawang tao na sugatan, umaasa sa isa't isa para gumaling, pareho silang mauubos. Kasi, magbabangayan. But when you connect to God, the true source of life, healings begins. Kaya nga, ang ganda ng yung sa pagkinakasal, gusto ko pag kinakasal yung illustration nung kandila. 'Di ba merong tinatawag na kandila sa gitna, tapos may dalawang kandila. Pag namatay, makikisindi lang ulit doon sa pinaka-source ng light, yung ating Panginoon Diyos. Minsan namatay isang kandila, sindihan lang uli. Pag namatay parehas, sa source, no? Sa yung Panginoon yung pinaka-source ng light. Napakaganda nun. So, healing, actually, ang Diyos lang talaga makakapag-fix sa atin. That's why napakaganda nung ating talk, nung relationship talk. Kasi, iminomodel ng ating relationship kung paano ang Panginoon nakipagrelasyon sa atin. Kung paano niya sinimulan yung relationship sa atin. Malayo tayo sa Kanya, no? Sabi nga, John 3:16, yung Diyos yung pinakamapagbigay sa lahat. That's why we cannot outgive God. Sa ating pagbibigay, tinuturing niyang utang na loob niya sa atin yon. Sinusuklian niya yon. Every time na tumutulong tayo sa ating kapwa, hindi naman yung ating kapwa, kaya nga sabi niya dun sa Gospels, kung kayo magkakaroon ng handaan, invite nyo yung mga taong walang kakayanang magsukli sa inyo ng kabutihan. I-invite nyo yung mga tao na walang kakayanang magbigay din ng katulad ng piging na ginagawa ninyo. Pero ang inyong Diyos Ama na nasa langit na nakakita ng lahat, siya yung magsusukli sa inyo. That's why, i-connect natin sa Kanya. Tayo as a cellphone, i-connect natin sa Kanya para ma-charge tayo, hindi tayo ma-drain. Okay po ba yun? Point number 5, sabi dyan, healed people create safe relationship. Ito na, no? Kanina, mga unhealed, yung mga wounded natin, wounded hearts. Then, healed people create safe relationship. Yung healed individual, sila yung nagpo-foster ng magandang communication, open communication. Kaya ako yung pagka nag-uusap, kahit, sabi ko nga kahit pag nagkukwentuhan, pag nag-uusap ng isang idea, kahit
magbardagulan sa pag-uusap as long as we communicate and we maintain the respect, okay lang sa akin yon. Basta after ng pag-uusap, nagkakasundo tayo at nagkakaintindihan tayo. Open communication. And then we establish boundaries. Yun nga, yung respeto sa isa't isa. And then managing their own emotions rather than projecting past trauma onto partners. Kasi alam mo na yung katayuan mo eh. No? Yung mga healed people, hindi na nila tinitingnan kung mananalo ba sila sa argument. Ang tinitingnan nila kung papaano mag-i-stay yung relationship despite doon sa heated argument. Yun yung mga healed people. They manage their own emotional triggers. No, hindi na mahalaga kung manalo ka sa argument. Ang mahalaga kung paano napapatibay yung relationship. When healings happens, you become calmer. Nagiging kalmado ka. You become secure. You become patient. No? Hindi pasyente pasensyoso po. You become patient. Instead of spreading pain, you begin spreading peace, yung kapayapaan. No? Sabi sa 2 Corinthians 1:3-4, the God of all comfort comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble. No, yung Diyos na nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay din siya sa atin. No? Healed people comfort others. No? Yun yung, kaya nga napakaganda. I-charge natin yung ating buhay sa Panginoon and then we become instrument of God to comfort others. Sabi sa ating relationship example, kapag ka healed ang puso, hindi ka madaling magalit. Hindi ka madaling magduda. Yung hindi ka tamang hinala. Hindi ka madaling magtampo. Sa halip, nagiging lugar ka ng kapayapaan. Parang ano yan sa construction, yung pundasyon ng bahay. Kapag matibay ang pundasyon, kahit may bagyo, hindi guguho ang bahay. Ganito rin yung healed heart. Kahit may problema sa relasyon, hindi madaling masira dahil matibay ang pundasyon nito. No? Yung sa Matthew, yung wise and foolish builders, no? Magandang balikan yon. Point number 6, God heals so love can flow properly. Ang Diyos yung nagpapagaling sa atin. Divine healing, physical, emotion, and spiritual removes the barriers of fear, trauma, and brokenness that hinder our ability to love ourselves and others. Unhealed pain often manifests as fear, which can lead to control, pride, or self-protection, thereby restricting the free flow of love. No? So, kapag healed ka na, pinagaling ka ng Diyos, physical, emotional, and spiritual, tinatanggal na nito yung barrier. Nawawala na yung takot. Ano sabi sa 1 John? There's no fear in love. Love drives away fear. Healing is not only about removing pain. It is about restoring your capacity to love well. No? Kaya nga, dito sa atin, lagi nating maririnig yung kingdom principle. Kasi nga, hindi lang naman tayo iniligtas ng ating Panginoon para makasama niya sa kalingkutan. Ni-restore niya rin yung ating image. The image of God. No? Nire-restore niya ito. And also, dahil nire-restore niya yung image na nilagay sa atin ng Panginoon, He also restores your capacity to love well.
that agape love, nire-restore sa atin. Ipinapaunawa sa atin na ito ay hindi lang emotion, but it is our decision, our choice. It is a sacrificial, no? Yung ating agape love. When the heart is healed, love becomes patient, love becomes kind, love becomes stable. When God heals, He releases heart to love truly and freely, often making the individual stronger than before. No, kaya minsan may mga tao na grabe, di ba? Na sabi nga ni Boss Kay kanina, paano mo tutulungan yung taong niloloko ka? Pero kung minsan, dahil tinutulungan mo sila, ginagamit yun ng Panginoon, yung pag-ibig na yon para makonsensya yung mga taong niloloko. Mag-stop sila. Imbis na ang intention nila na, ay mabait naman to si Boss Kay, sige utangan natin to, utangan ng milyon. Pero ginagamit yun ng Panginoon para makonsensya sila. Yes, si Boss Kay okay naman tumulong, bakit natin kailangan siya lokohin? So, gagamitin yun ng Panginoon. 1 Corinthians 13:4-5, love is patient, love is kind, it is not easily angered. You know why? Kasi nire-restore na sa'yo ng Panginoon yung love na ilinagay niya sa puso mo bago magkasala si Eva at Adan. So, restoration, redemption. That's why lagi nating sinasabi yung kingdom of God. Healthy love flows from a healthy heart. No? Kasi na-process na. Alam mo na yung kakahinatnan. Nakaka-relate ka na. Nakaka-empathy ka na. Nakaka-empathize ka na sa mga taong, well, dumaan din sa ganung kalagayan mo dati. So, relationship example, ayun na lumabas. Kapag gumaling ang sugat, mas madali kang magpatawad. Mas madali kang umunawa, mas madali kang magmahal. Hindi ka na ikaw yung naglalabas ng sakit. Ikaw na yung nagdadala ng grasya, ng pagkakasundo, ng kapayapaan. Parang ano po yan? Parang ilog. No? Kapag baradong ilog, puno ng basura, hindi nakakadaloy yung tubig ng maayos, nagiging stagnant. Pero pag tinanggal na yung bara, yung basura, malaya nang makakadaloy yung tubig. Nagiging maganda na. No? Kaya mapapansin natin kapag nawala na yung bara sa ating puso, nawala na yung mga galit, nawala na yung pain, nawala na yung wounds, pinagaling ng Panginoon, dumadalo yung pag-ibig, malaya at malinis. Okay? So, key truth, katotohanan, unhealed pain becomes relational damage. But healed hearts create self-love. Meron po ba kayong reaction? So, bumabalik yung like, some people na they have pain from the past, they use it as a motivation to rise. So, tulad ng sinasabi mo sa studies na those people normally mag-excel. The point is, dalawang klase. Those who are healed, they become a better person. Oh. However, yung iba, parang they work hard hanggang sa umabot sila sa stardom, hanggang sa umabot sila sa so that they can feel na they are stronger, that they will not be hurt again. No one can hurt me. Ganon. But then, since hindi nila binalikan yung hindi na healed yung sometimes, at the peak of their popularity, then they feel lonely and some took their own lives. That's the sad part.
Like, yung banda na Linkin Park, yung vocalist nun, battered child siya eh. Then, talagang ginalingan niya hanggang sumikat. At the peak of his popularity, then, when he's alone, lonely pala siya, then, he took his own life. And not only him, a lot of those. Then, here are some, sa mga like NBA players, a lot of them, or several of them na they grow up from a single mother, iniwanan ng mga ama. But then since they have a very good support system, they become good, like Shaquille O'Neal, single mother, si LeBron James. Look at them. They are very successful sa career nila hanggang sa business, and they continue to inspire. So yun nga, healed hearts, they know how it is. Yung the pain they experienced before, since healed sila, ang ginawa nila, tumutulong sila. They have a very good, may mga foundation, ganun. So, the point is, yun talaga, yung sinasabi mo na pag hindi siya gumaling, talagang babalik at babalik yun. Problematic talaga. So, pati sa relationship, it could possibly that you could inflict pain to your partner, not necessarily physically, but sometimes emotionally. But then, sa'yo, wala lang yun kasi parang ako nga dati, ganun. Parang ganun. Yun lang, na-share ko. Opo, salamat po, cowards. Totoo po yun kasi pagka yung wound natin from the past, from abuse, halimbawa, naging battered child tayo, or naka-experience tayo na lagi tayong niloloko, those experiences, nagpa-pile up yan at nagiging general thinking natin yan na parang wala namang nagkakaano sa akin eh. So, yun yan, nagbibigay ng motivation sa'yo, magsikap. Kaya lang, hindi ka nagkakaroon ng empathy. At tingin mo, kailangan mong gumante. So, yung mga nasa baba sa'yo, halimbawa, naging matagumpay kang business owner, kaya lang, mababa yung tingin mo sa mga tao mo. Kasi tingin mo, self-made ka. Even sa relationship, sa inyong mag-asawa, halimbawa, mababa yung tingin mo sa spouse mo. Konting issue lang, lumalaki. No? Kasi parang ang tingin mo, kailangan mo depensa na yung sarili mo. Kasi kung hindi, mararanasan mo na naman uli yung mga abuses na naranasan mo. So that's for the unhealed people. Pero kapag healed ka na, mas naiintindihan mo, nagkakaroon ka ng empathy. Kasi tingin mo, I've been here before. Ako to dati. So nakakaintindi ka dun sa mga tao at ayaw mong maranasan ng ibang tao yon, yung naranasan mong masasakit. Meron pang dadagdag? Sharing? Meron pa tayong oras? Meron pa pong gustong magdagdag bago sa declaration? Sige po. Ayan. Paano po kung aware kami na may mga childhood trauma kami na hindi pa na-healed hanggang ngayon? So, ang tanong ko po is paano namin may iwasan na yung childhood trauma namin is paano namin maiwasan na ito yung mag-dictate ng mga decision namin sa pamamaraan namin magnegosyo at sa relationship namin mag-asawa. And kung paano po namin ito maibibigay kay Lord para mapagaling niya. Oo. Kasi minsan, no, maganda yung tanong niya, no, nung paano yung childhood trauma, paano ito magdidictate sa kanyang relationship, sa kanyang pagninegosyo. Kasi pagninegosyo, relationship din yun sa ibang tao, di ba? Paano ilalapit sa Panginoon? Isang magandang paraan yan na nakikita mo na ibig sabihin nagkakaroon ka ng consciousness. Pero kung hindi ka nagiging conscious, sasabihin din naman yan sa'yo kung bakit. Halimbawa, bakit ka nilalayuan ng tao, nakikita mo yung resulta. Halimbawa, sa inyong mag-asawa, bakit hindi ito nawawala yung problema na to, paulit-ulit. Kasi hindi mo, kumbaga, hindi yun na-address.
lumalabas at lumalabas. Pero pag nagiging conscious ka na o nagiging conscious na sa'yo, unti-unti, nangungusap na sa'yo ang Panginoon, ipinapakita na sa'yo, maganda din yan na susugan mo na isuko mo na sa Panginoon. Bibigyan ka naman ng bibigyan ka ng tamang kaisipan ng Panginoon, especially sa kanyang salita, kung nagdi-devotion ka, kung nagbabasa ka ng kanyang salita. Pero kung hindi, hanap ka ng mga tao na mapagkakatiwalaan mo, na pwede mong i-share yung kalagayan mo so that meron kang magandang support system. Katulad ng sinasabi ni Cupboards na kailangan mo talaga na meron kang circle na tao na mapagkakatiwalaan mo. Na ito yung, hindi naman siya can be life coach, can be na matutulungan kanya so that mas mapoprocess mo yung mga trauma mo from the past. Amen. Thank you po. Purihin po ang Panginoon. Meron pa po? So, meron pa? Maganda yung ating lampas na tayo ng 2 minutes. So let's declare this. I-declare po natin ito. Salamat po, kapatid. Okay lang po ba? Pero kung meron pang katanungan, willing naman po yung ating mga, si Boss Kay, si Pastor Beans, maging ako, willing naman po kami na tumulong as a support system. So let's declare this. 1, 2, 3, go. I declare that God is healing my heart. My past will not control my relationships. I refuse to pass pain to the people I love. I choose healing, restoration, and truth. My heart will be whole and my love will be healthy. In Jesus' name, amen. Thank you and God bless sa bawat isa.